pag-usapan natin ang tatlong posibleng rason kung bakit kaunti lang ang biik ng ating inahing baboy. Pero bago tayo magsimula, para sa ating mga ka-farmers dyan na hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po at paki-follow na rin po sa ating page mga ka-farmers. So ngayon, wala na tayong padalos-dalos pa mga ka-farmers at aalamin natin ang tatlong posibleng rason na kaunti lang ang biik ng ating inahing baboy. So, unang-una talaga dyan na maka-affect mga ka-farmers ay ang unang parity or yung unang panganak mga ka-farmers. Kadalasan, ang unang parity mga ka-farmers or unang panganak ay kaunti lang talaga ang anak nila mga ka-farmers. Tulad nitong sa amin mga ka-farmers, sa ngayon, first parity po kasi ito. So, yung biik niya ngayon mga ka-farmers ay 9 sana. Kaso, yung isa ay stillbirth mga ka-farmers. Meaning, wala na siyang buhay nang lumabas mga ka-farmers. Pero itong 8, very healthy po sila mga ka-farmers. So, isa po sa rason na tinitingnan namin, kaunti lang ang kanyang biik mga ka-farmers ay dahil unang panganak niya mga ka-farmers. Dahil yung sa iba naman, the same, pag unang panganak, kaunti lang po talaga yung nagiging biik mga ka-farmers. Pangalawa po, ang posibleng rason ay ang breed. So, kapag yung ating mga baboy ay may halong native, yung mga ganyan, mga ka-farmers, mga crossbreed, posible po talaga na kaunti lamang po yung magiging biik niya mga ka-farmers. Pero itong sa aking mga ka-farmers, Dorok Pietrain ito, okay sana yung breed niya. Sa ibang mga magbababoy, marami po yung anak ng kanilang baboy mga ka-farmers na ganitong breed. So, posible na hindi sa breed yung rason kung bakit nangyayari ito sa aming inahing mga ka-farmers na hindi nakaabot ng 10 ang kanyang mga biik. So, hindi tayo guilty sa breed mga ka-farmers dahil although hindi na ito yung mga terminal breed, pero hybrid pa rin siya mga ka-farmers. Pero hindi na siya yung mga F1, mga ganon. Dahil pag F1, sigurado talaga na marami ang biik mga ka-farmers basta naaalagaan po natin ng tama. Then, ikatlo mga ka-farmers ay very important po ito. Ang tamang dami na ipapakain. So, hindi pwede na yung ipapakain natin kaunti. Hindi rin pwede na yung ipapakain natin ay marami. Kailangan talaga na balance po siya mga ka-farmers. Dahil ang mangyayari kapag kaunti yung ating ipapakain, syempre payat yung ating inahin. So, possible na hindi rin siya makaproduce ng maraming biik mga ka-farmers dahil hindi po siya ganun kalusog. At kapag marami naman yung ating ipapakain, possible din na magiging mataba ang ating inahin. Kaya, yung simelya ay posible lang na matutunaw mga ka-farmers. So, dahil po yan sa init. So, paano na siya? Parang mag-competition na yung similya kung sino yung makasurvive sa init ng kanyang katawan mga ka-farmers. So, itong sa akin, itong si Ara, mataba siya tingnan. So, isa siguro ito mga ka-farmers sa rason na kaunti lang din yung mga biik niya. So, posible na yung mga rason na kaunti yung mga biik ko ngayon ay dahil unang parity or unang panganak ni Ara. At pwede din mga ka-farmers na mataba po siya. So, yan po ang mga rason na posible namin nakikita mga ka-farmers na nagiging kaunti sila. Pero kahit kaunti sila mga ka-farmers, hindi po tayo nalulungkot. Dahil kahit na 8 piglets lang po yung naibigay sa atin ni Ara, we are always thankful mga ka-farmers na binigyan tayo ng ating Panginoon ng biyaya. So, ayan, makikita nyo yung piglets ngayon nasa 3,500 to 4,000 na po yung bawat isa. Pero itong sa akin, hindi po natin yan ibibenta muna mga ka-farmers at paabutin pa po natin na litsunin sila at saka po natin i-dispose. So, para po makita nyo closely si Ara mga ka-farmers, ayan po siya, nakahiga, at yung mga biik niya ay nakadedi mga ka-farmers. Actually, nung una mga ka-farmers ay matapang talaga itong inahin natin. Pero after few days, sa 25 ipinanganak ang mga,
Noong 24 ipinanganak ang mga biik na ito. So, ngayon is 25, 26. So, 2 days pa sila ngayon. So, ayan na po sila mga ka-farmers. So, mga kinabukasan, hindi na siya magagalit kapag magdede yung kanilang mga biik, mga ka-farmers. Kapag ganito, I know na maraming mga hog raisers na the same problem, magkakaproblema dahil yung kanilang mga baboy ay matapang. So, pag ganyan mga ka-farmers, we have to give time sa inahin dahil posible po na stress pa po sila mga ka-farmers kaya hindi pa po sila comfortable na may magdede sa kanila. So, bigyan lang po talaga natin ng time yan mga ka-farmers and soon they will recover. So, ayan na po. Ayan. They can freely na mga ka-farmers na makadedi sa kanilang inahin. Ayan. Meron bang mga discharges yung ating inahin mga ka-farmers. Kaya kagabi, hinugasan natin yung sinapupunan niya ng Uterex. At yung pakain niya mga ka-farmers, ayan, meron pang iiwan dahil wala pang masyadong gana si Ara. Pero yung pakain niya ay hinaluan po natin yan ng Amoxil V. So, ayan po mga ka-farmers. Ang cute tingnan ng ating mga biik. Ang cute pa ng kulay. 4 na parang Dalmatian at 4 na plain white lang po. So, thank you for watching mga ka-farmers. Para sa ating mga ka-farmers na hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel at na hindi pa nakafollow sa ating Facebook page, paki-follow na po para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. So, thank you for watching mga ka-farmers. Have a good day. Bye!